Ayan, good. Kamusta mga Igniter? Uy, wala. Ayan, sa mga nasa labas po, pwede na po tayong pumasok. Sino pa po ba yung nandyan? Oh, hello. Sige, pwede na po tayo munang umupo. Ayan, energy check nga muna. Ignite! Isa pa. Pag sinabi kong ignite, sabihin nyo, fire, fire, fire. Okay? Isa pa. Ignite! Fire, fire, fire. Ayan. Dito nga sa kanan ko, ignite! Fire, fire, fire. Dito na sa kaliwa ko, ignite! Ignite! Isa pa. Take two. Ignite! Okay, ang saya nila dun. Dito na sa gitna ko. Ignite! Fire, fire, fire. Yung mga nasa Asher, ignite! Yun o. So, meron akong tanong sa inyo. Ano ang pinagdidiwang natin ngayong buwan ng Agosto? Medyo hindi ko rin alam yun eh. Pero ano kaya yun? You are free to check your calendar kung curious talaga kayo. Sige. Ito ay pinakamahalaga sa ating kasaysayan. Ano? Sige. Ha? Ano? Uy, may narinig ako, sino yun? Uy, Jason. Hello. Buwan ng wika. Ayan. So, sisikapin ko magsalita ng purong Tagalog. Pero nag-English na ako kanina, no? So, ngayon, sino dito yung first timer? May first timer po ba dito? Ay, sige po kuya, pwede po bang pumunta po kayo dito sa harap? Inaanyayahan ko po kayo dito. Ayan. So, pwede... Sige po, dito pa tayo sa tabi ko. Ayan. So, kuya, ano po yung pangalan nyo? Jason. Jason. Nice to meet you, Jason. I'm Jason. Okay? So, ilang taon na po sila? 21. Uy, 21. So, mas kuya ko po. Hello po, Jason. Ay, Kuya Jason. Sorry. So, ano po yung in-expect nyo dito ngayon? Mag-enjoy kayo? Sana makita ko yan mamaya. Ayan, so thank you po, kuya. Thank you. Si Kuya Jason, palakpakan guys. Sino pa? Sino pang first? Sige. Sige po ate. Ha? O sige, ako na lang lalapit. Ano pong pangalan niyo ate? Hazel po. Ilan pong taon? 20. Palakpakan naman. Si ate Hazel. Ayan. So, meron pa po bang nasa labas? Para bago po tayo magsimula ay nakaupo na po tayong lahat. Okay? So, energy check. Ignite! Ayan. So, pwede po bang tayong lahat ay tumayo? And, pwede na po tayo ulit umupo. Ayan. Tinignan ko lang kung talagang ano kayo, okay? So, before we start, let's pray po muna. Okay? Kids, ano pong ginagawa kapag nagpa-pray? Okay. Sige po. Bow our head and let's pray. Ayan. Heavenly Father, Lord, thank you for this day that gave us. Maraming salamat po sa binigay niyong buhay upang makapunta po kami dito sa event ng Ignition of Father God. And Lord, I want to pray sa mga paparating pa lang of Father God na kayo pong magbigay sa kanila ng lakas at kaligtasan of Father God upang makapunta po sila dito sa church ng Safe and Sound Father God at sa mga nandirito po, i-bless niyo po sila. And this was in Jesus' name I pray. Amen. So ngayon, sino nang excited? Nako, mukhang walang excited Lahat nga sumigaw ng ignite. 1, 2, 3, go! Nako, wala akong naririnig talaga dito sa side na to Sige pa. Okay, so are you guys excited? Wala talaga? Okay, so yan, para mas ma-excite tayong lahat, tayo ay maglalaro ng mga larong lahi, ang mga naging laro ng mga Pinoy. Okay, so
Oh, bakit? Ngayong araw ay special dahil hindi lang isa, kundi dalawa ang lalaroin natin ngayon. Ayan. So, oy, mas excited si Jael ngayon ah. Nice one. So, are you guys excited? Wala talaga eh. Are you guys excited? Ayan, so, pwede bang maghanap kayo ng partner nyo? Ayan, by twos. Ayan, by twos. Tagdadalawa. Dapat magkaharapan kayo ah. Ayan, sige. Meron na? 5 kayo dito ah. Sino yung isa dito? Ah, sige. Dito ka na lang, Justin, Sarah. Magkaharap na lang. Diyan ka na lang, Von. Sukat kayo ni Justin. Yan. So, sinong familiar sa bunong braso? Ayan. Okay. Alam nyo ba yun? Okay, basahin ko yung mechanics. Ito. Ang pagkikipagbunong braso ay kinabibilangan ng 2 kalahok. Ang isa ay nakalagay ang isang braso sa isang ibabaw na nakabaluktot. Ang kanilang mga siko ay nakadikit sa ibabaw. At magkahawak sila ng kamay ng isa't isa. Ang layunin ay itumba ang braso ng isa sa ibabaw na ang braso ng nagwagi ay nasa ibabaw ng braso ng natalo. Okay? So, sige nga, position tayo. Ayan. Yung 2 kamay nyo magkahawak. Right to right tayo ngayon. Sige. Kung saan kayo mas comfortable. Sige, dito nga. Okay na ba dito? Sige, ganyan. Position. Mukhang mas excited kayo talaga. Ayan, okay na ba? Sige. 1, 2, 3, go! Oh! Okay, meron nang na-out. Okay, meron na. 3. Sino pa? Okay, meron na rin dito. Ayan. Sige, meron pa naman doon sa isang table. Tagal nyo matapos ha. Ayan, sige. Okay, meron na. Last one. Ay, last 2. Meron pa dito. Okay na kayo dito? Ay, hindi pa? Loko kayo. Okay. Kaya nga, tapos na kayo? Tagal nyo ah. Sige. O sige, hintayin namin kayo. O sige lang. Okay? Ayan, sino yung mga nanalo? Ayan, pwede bang tumayo yung mga nanalo? Ayan. Okay. So, pwede po bang pa-assist? Padala po ng isang table dito. Paurong na lang to. Ayan. Tapos 2 table. Ay, 2 upuan. Ayan, sino yung mga nanalo? Sino? Ali kayo dito sa harap. Ha? Di nga. Sige, punta kayo dito sa harap. Ngayon, maghanap kayo ng kaparehas nyo. Ayan. Kahit sino. Tapos pumunta kagad kayo dito. Dito. O sige. Angela and Jasmine. O sige. Kahit dyan lang kayo. Magpunong braso kayo kung sino manalo dyan. Okay? Dito na kayo. Okay. Titignan natin tong 2. Okay. Ilalas ko kayo ha. Okay? Sige nga. Hawak kamay. Okay. Yun na. Uy, ba't kayo ganyan? Okay? Ready? Ay, apo. Okay, ready? Ayan. 1, 2, 3, go! Tug! Ah, yan na, yan na! Ah! 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 Ayan, oh, yan na! Ayan na! Ah! Ayaw niya Ah. And congrats, Jael. Next! Next. Sino pa? Oh, sige, kayo na. Sige na. Meron pa tayo isang lalaruin.
Okay, sige. Upo na kayo. Ayan, yung dating nag-birthday. Okay. Ready ka na ba? Ano masasabi mo sa kalaro mo ngayon? Wala. Ikaw, ano masasabi mo? Okay lang po. Okay? 1, 2, 3, go! Ah! Ayan na! Sasuke! Ah! Ano na? Sige! Kaya mo! Hindi maaari. Ayan. Ah! Ayan, sinong next? Wala na sa voice? Ayan. Okay. Si Pastor. Ayan. Anong masasabi mo sa kalaro mo ngayon? Ayos lang. Idol. Idol. Sige, position. Ayan. Okay. 1, 2, 3. Wait lang. 1 pa eh. Okay, 1, 2, 3, go! Yan na! Babagsak na! Kaya mo yan! Cardo! Apay nga niya, mangyari ka niya man. General. O sige, ayan na. Tagal bumagsak ka. Yo. Yan na. Ay. Okay. Ay, ayan na. Ayan, napapabagsak na ni General. Yan. Pababa si General, pero makakalaban niya pa kaya to. Ayan na si General. Babagsak si... Oy, bumabawi. Natatalo si General, oh. Ayan na. Ay. Sige, take your time. Ano yun, Von? Ayan. Natalo si General. Okay, yung last one nga dito. Last one. Angela and Jasmine. Sige, ay, sino yung nanalo sa inyo? Kayo? Sino? Yung totoo. Wala. Walang nanalo? Sige. Thank you sa table guys. Okay. Ito na yung pinaka-the best. Ayan, so saan yung assistant ko? Ayan, so ngayon, ang lalaroin natin ngayon ay cup game. Ayan. So, familiar ba kayo doon? Siguro napapanood nyo to sa TikTok. Okay. Habang magkaharap ang mga igniters, ang leader ay sasabihin ang mga bahagi ng katawan tulad ng ulo, balikat, tuhod, paa at iba pa. Kapag tinawag ang isang bahagi ng katawan, dapat hawakan ng mga kalahok ang bahaging iyon gamit ang dalawang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, sasabihin ng leader ang salitang cup at lalapit ang mga manlalaro upang kunin ang tasa sa table o sa lupa. So, pwede bang lahat tayo ay tumayo? Harapin niyo ulit ang partners nyo. So, may bibigay po na cup sa inyo ha. Hintayin nyo lang. Apo. Sa may partner sila eh. Ayan. Hintayin nyo lang yung cup nyo. Naku, masaya to. At kung kayo ay natalo, pwede po kayo munang umupo. Pero kapag kayo po ay nanalo, kayo po ay maghahanap ng kaparehan nyo. Ayan. Ayan. Okay na? Okay na? Pwede ba mag-thumbs up yung iba kung okay na? Okay na? Guys, okay na? Okay. So, dapat dalawang kamay ang mapupunta sa bahagi ng katawan nyo, okay?
Paunahan to. Ready? Ulo. Ay, head pala para mas madali. Head. Shoulder. Toes. Masakit ba? Toes lang. Head. Toes. Head. Shoulder. Cup. Sino yung mga nakakuha? Hawakan nyo lang yung cup. Ayan. Okay, pwede nang umaupo yung iba, yung mga natalo. Tapos maganap naman yung mga nanalo ng kaparehan nila. Okay? Sinong nanalo dito? Naku, hindi kayo nakakasundo Sino nanalo dito? Kayong dalawa? Sige, magharapan kayo. Tapos paunahan kayo Okay. So, meron na bang mga kaharap? Ay, wala. Dito nga Ay? Pero nakakon siya. Say, wala. Wala na. Pero dito meron ba? Ay, dito. Ang bilis nyo. Okay. Head. Shoulder. Knees. Toes. Head. Shoulder, knees, and toes. Knees and toes. Teka, ang saya pala nito Wait lang. Head. 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 sorry. Head. Shoulder. Toes. Shoulder. Toes. Head. Shoulder, knees, and toes. Knees and toes. Okay, ito. Head. Shoulder. Knees. Cup. Okay, wait lang. Hawakan niyo muna. Girls, anyari? Sino sa inyo? Sige, isa pa. Dito lang Medyo nagkakagulo Uy, gagamitin pa yan mamaya. Ano ba kayo? Okay, dito lang panoorin niyo sila. Head. Cup. Okay, malinaw na si Alaysa. Okay. Sino na? Kayo na lang? Oh. Kayo na lang? Sino pang isa? Meron pa ba? Si Renat o si Alaysa na lang, Garod. So, punta kayo dito sa gilid. Doon kayo Ayan. Ayan. Sa boys, wala na? Sige, tayo lang kayo. Yung mga nanalo. Tayo lang. Sino yung nanalo sa inyo? Tayo lang. Ayan. So, ito. Dalawa na lang kayo. Head. Head. Shoulder. Knees and toes. Knees and toes. Okay, isa pa. Head. Knees. Shoulder. Head. And shoulder. Knees. Cup. Ayan. So, Alaysa versus Jaden. So, Jorel, pwede bang tayo muna? Ayan. So, ayan na. Ang pagtutuos ng dalawang kampiyon. Isa lang. Isa lang. Ayan. Sige, pwede kayong tumayo para mas madali. Ay, para mas may thrill. Halika kayo dito sa harap. Hindi. Sila. Halika kayo dito sa harap. Para mas maganda to Paunahan kayong kukuha ng cup Okay? Ilayin nyo pa. Ilagay nyo sa kusina. Okay. Ano? Kaya mo? Ano masasabi mo sa kalaro mo ngayon? Blank. Wala. Wow, babait niya. Okay, head. Shoulder. Knees. Toes. Head. Shoulder. Knees and toes. Knees and toes. Teka, ang saya talaga nun Okay, isa. Head. Toe.
knees, shoulder. Ano yung keyword? Yeah po. Okay. Head. Gising tol. Shoulder, knees, and toes. Head. Head. Sige na, cup! Ayan. Okay, thank you. Nanalo po si Alaysa ngayon. Teka, hindi ko carry yun. Ayan. So, pwede bang umupo na tayong lahat? Ayan. So, meron pa po bang first timer dito ngayon? Para mas Oh! Liga dito, bro. Hindi, magpapakilala ka lang. Para mas makilala ka pa namin. Lela. Ako na lalapit? Ako na lang? O sige, ako na lang. Ayan. So, anong name nila? Samuel. Samuel. Palakpakan naman natin si Samuel. Oh. Ayan. Ilang taon ka na? 17 po. Uy, 17. Parehas tayo. Okay, thank you, bro. 70? Ay, 17. Okay, okay. So, meron pa ba? Wala na? Sino? Ayan. Ay! Hello! So, pwede bang tumayo si ate? Ayan. So, anong pangalan nila? Riza po. Riza? Reza o Riza? Riza po. Ay, Reza. Palakpakan naman natin si Reza. Ayan. Ilang taon na siya? 15. 15? Oo. Totoo? Oo nga. Sige, thank you, Reza. Palakpakan natin sila. Ayan, mayroon pa ba? Or wala na? Mga bata. Ay, hello. Musta? Ay, sorry. Hi. Ang cute nila, oh, guys. Tingnan niyo dito. Hello. Ano name nila? Rose po. Rose. Rose. Ikaw si? Hazel po. Hazel. Andito rin si Hazel at Rose. Palakpakan naman natin sila. Kayo naman. Ilang taon na si Rose? 10 po. 10. Si Angel? Ay, Hazel. 9 po. 9. 9. Ayan. So, palakpakan naman natin mga kids. Okay. So, nasan si Rasa? Rafa? Ay, ito. Sorry. Ayan. So, pwede bang magpakilala ka rin? Ako po si Ebenezer Rafa. Ebenezer Rafa po. Ebenezer po. So, ilang taon na siya? 13 po. 13. Ayan, sakto ah. So, palakpakan naman natin si Rafa. Ayan. So, ayan, nasabi naman na yung iba. So, with no further ado, may I call the worship team para i-lead po tayo sa ating worship. Ayan. Ayan. Handa na ba tayong lahat? Sige, pwede po tayong tumayo. Tayo. Tayo tayong lahat. Ayan. Naniniwala ba kayong malaya na kayo? Sure kayo? Ayan. Kung malaya kayo, sigaw nga kayo. Isa pa. Ayan. Nice one. Gusto ko yung energy mo. Sana lahat tayo ganyan. Ayan. Sige na.
Salamat sa araw na ito na ibinigay niyo, O God. Hallelujah, O God. Intro. Oh, praise you, glorify today. This place, O God. Hallelujah, O God. Hallelujah.
Amen. Hallelujah, Jesus. Ayan. Isa pang palakpak para kay Jesus. Ayan. So, I hope na-bless po tayo ngayon. Ayan. Ayoko na rin actually patagalin pa. So, gusto kong ipakilala, isa siyang part ng worship team. Okay? Basketballista. Ayan po. Dancer. Singer. Drummer at future general. And the floor is yours. Please welcome General Calvin Mudat. So ayan, good evening sa ating lahat. So before tayo mag-start is may papanoorin muna tayong video. So pwede po bang paki-flash sa screen? Gideon was a judge of Israel during a period of 40 years who defeated a very large army with only 300 men. Israel had turned away from the ways of the eternal God and adopted idolatry. So God allowed enemies to rise up to oppress Israel. Then the Midianites and the Amalekites rose up together. For 7 long years they invaded and took all the food and all the cattle out of the field. And to survive, the Israelites hid food in caves made in the limestone mountains, but they starved. Then the Israelites cried out to God for help. God sent a prophet to explain that the oppression was punishment for idolatry. Judges 6 verses 7 to 10. When the Israelites cried out to the Lord because of Midian, he sent them a prophet who said, "This is what the Lord, the God of Israel, says, I brought you up out of Egypt, out of the land of slavery. I rescued you from the hand of the Egyptians. And I delivered you from the hand of all your oppressors. I drove them out before you and gave you their land. I said to you, I am the Lord your God. Do not worship the gods of the Amorites, in whose land you live. But you have not listened to me." Now Gideon wants a sign from the Lord that it is in fact the Lord who is speaking to him. He wants to know that the man who is speaking the words of God is in fact a true prophet and is speaking the true words of God. So he asks for a sign from God that it really is him speaking and not just some man. And the angel of God confirmed his message by causing fire to appear and consume an offering that Gideon had offered to God. Then God commanded Gideon to destroy his father's pagan altars. Gideon obeyed, and when the men of the city found out, they became angry with him. Gideon's father interceded, saying that if Baal was a true God, he would have stopped Gideon from destroying his altar. So Gideon became known as Jerubbaal. Judges 6 verses 31 to 32. But Joash replied to the hostile crowd around him, "Are you going to plead Baal's cause? Are you trying to save him? Whoever fights for him shall be put to death by morning. If Baal really is a god, he can defend himself when someone breaks down his altar." So because Gideon broke down Baal's altar, they gave him the name Jerubbaal that day, saying, "Let Baal contend with him." Gideon's victory. When Gideon went to prepare his army, the disadvantage was great: 135,000 enemies against 32,000 Israelites. But to his disappointment, 22,000 men were cowards and gave up fighting as soon as they got the first chance. So only 10,000 men remained, which made things more difficult. Again the word of God comes and says that Gideon's army is too big, because the victory will come from him, not from the strength of the army. He commands the 10,000 to be taken to drink water at the fountain which was named Gideon's fountain. God says that those who took the water licking their mouths like a dog would be sent back.
Of these, 9,700 knelt down and drank the water as if they were negligent to the enemy, and so were dismissed, leaving only 300 men, who now had to confront the enemy, who was an army of 135,000 men. Gideon had only 300 men, who according to the words of the angel would defeat the enemies. It is almost impossible to believe that this would be possible, but when the word of God is committed to the business, then no defeat will occur. Even though he had 300 men left, he knew that God was with them. However, God said that Gideon would defeat the Midianites, but God did not say how that would happen. God then revealed to Gideon what should be done to surprise the enemy. Judges 7 verses 13 to 14. Gideon arrived just as a man was telling a friend his dream. "I had a dream," he was saying. A round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp. So, ayan. So, sinong nakagets nung story? So, yun yung story ni Gideon. So, familiar ba kayo kay Gideon? Familiar ka ba? Opo, General. Sige, sige. So, ayun, no? Nakita natin na ito yung story ni Gideon ay similar dun sa sinong nakapanood ng movie na Spartans, yung 300 Spartans. Diba? So, similar yung nangyari dito sa story ni Gideon. So, ayan, ulitin ko lang, no? Na si Gideon ay nag-gather ng 30,000 men na Israelites. So, yun, para i-confront nila yung kalaban nila, which is yung Midianites. So, ayan. Pero sabi doon ni Lord kay Gideon na masyadong marami yung army mo. Kailangan mong bawasan. So, ayan. Kaya ang ginawa ni Gideon ay pinauwi niya kung sino yung mga takot, yung mga scared. Yun yan. So, dahil doon, madaming umalis hanggang sa ang natira lang is 10,000 men. Pero sabi pa rin ni Lord, Gideon, masyadong marami pa rin yan. So, ayan, ang in-instruct ni Lord kay Gideon is pumunta siya sa isang water source at i-observe niya kung paano sila uminom ng tubig. So, paano ko uminom ng tubig? Anong gamit mo? Baso. So, ayan, no? So, sabi ni Lord, kung sino yung mga iinom ng tubig na gamit yung kanilang dila na parang aso, di ba? Kung sinong iinom ng parang ganun is pauuwiin. At kung sino naman yung iinom ng tubig na gamit yung kamay is yun yung matitira. So, hanggang yon hanggang sa ang natira is 300 na men or yung Israelites warrior ni Gideon. So, ayan, at dinivide ni Gideon yung 300 na yon sa 3 grupo. At may equip silang trumpets, alam niyo trumpets, yung hinihipan. So, yun. At saka empty jars na may torch sa loob. So, parang yun yung sandata nila, di ba? So, ayan. At sa gabing din yun, nagkaroon sila ng parang surprise attack, 'di ba? Pinaligiran yung base ng kalaban or yung Midianite camp. So ayun, at sa signal ni Gideon, sabay-sabay nilang hinipan yung trumpets at saka binasag nila yung jars na dala nila. So ayun, at yun ang nangyari. At saka nung pagka-smash at pagka-ihip nila nung trumpets ay sumigaw sila ng a sword for the Lord and for Gideon. So, sorry, di ko kayang isigaw eh. Pwede bang, ate, pwede bang pasigaw? A sword for the Lord and for Gideon. Isigaw niyo po. A sword for the Lord and for Gideon. A sword for the Lord and Gideon. So, mukhang hindi ata kumain si ate ah. So, dito nga po. Kuya, pwede bang pasigaw ng a sword for the Lord and for Gideon? A sword for the Lord. A sword for the Lord and for it.
mukhang matamlay ah. Pwede bang tawagin ko yung, ay eto, mukhang malakas to. Kuya, kuya. So, pwede bang pakisigaw yung A Sword for the Lord and for Gideon? Wait lang. Wait lang. Bebuelo muna ako. Yan, tayo. Yan. A sword for the Lord and for Gideon. Yun, galing. Sana all. So, ganon yung pagkasigaw ni Gideon, no? So, pagkatapos nun is, nagkaroon ng confusion o kaya panic yung mga kalaban. At nag-start na silang awayin yung mga sarili nilang kakampi, di ba? So, to cut the long story short, natalo po yung mga Midianites, di ba? At dito din sa story ni Gideon, na-capture yung dalawang leader nila. So, ayan. Kilala mo ba kung sino yung dalawang leader nila? Hindi po, General. Ba't di mo alam? Ay, yes. Kuya, alam mo ba kung sino yung dalawang leader ng Midianites? Di po, General. Sinong nakakaalam? Ikaw, kuya, alam mo? Ay, si kuya na lang. Hindi ko rin po alam. Ba't di mo alam? So, ayan. Mukhang may assignment kayong gagawin. Kaya sa next, i-search nyo kung sino yung dalawang leader ng Midianites na na-capture ng mga Israelites. So, okay ba na sabihin nyo sa next ignition? Game? Okay? May prize daw. So, ayan. So, yun nga yung nangyari, no? So, doon sa story ni Gideon na pinamunuan niya yung 300 na men na Israelites, ay ini-illustrate dito na despite doon sa onting number nila, 'di ba? Ay nanalo pa rin sila, 'di ba? Gamit din yung tactics nila, 'di ba? Imbis na sword at saka bow, axe ang gagamitin sa war, is ano yung ginamit nila? Trumpets at saka empty jar na may torch sa loob, 'di ba? So kung ikaw 'yon, Gerald, kung ikaw ang isa sa 300 men, pupunta ka ba? Happy. Yes. Yes, sure ka? So, ayan, no? So, paano natin irarise yung doubt natin? So, una is embrace your identity. Pakisabi nga sa katabi mo, sa likod, sa harap, left and right, embrace your identity. So, ayan, di ba? Na alam natin na si Gideon ay nag-start as a timid shepherd. So, ang timid ay parang shy person. Kumbaga, parang si Gideon ay shy type na person. O kaya wala siyang confidence sa kanyang sarili. So, ayan, pero hindi niya dinefine kung maging sino siya. Gets ba? So, ayan. So, ayan, kailangan din nating maintindihan na kahit anong status man natin sa buhay, anong label man natin is, kagaya kay Gideon, is pwede nating, we can rise above our doubts. So, ayun. So, paano ba yun? Paano ba natin gagawin yun? So, syempre, by accepting who we are. So, ayun, di ba? Lahat naman tayo is unique. Di ba? Gusto mo ba yung katabi mo is ka-lookalike mo? Ay, karpropam pala. Ayaw mo? So, ayun, di ba? So, ganun din na may unique unique qualities din tayo. May unique talents din tayo na binigay ni Lord. Di ba? Kung binigay ni Lord, lahat tayo marunong sumayaw is, di ba, walang kakanta, walang magpapatugtog ng instruments, di ba? So, ayan. So, syempre, unique din yung mga flaws natin. So, ayan. So, kailangan lang natin na maging confident sa ating sarili. At syempre, wag nating kopyahin kung sino yung, wag nating kopyahin yung ibang tao, di ba? Kasi lahat tayo is unique. So, yan.
Next naman is God's perspective matters. Pakisabi nga ulit sa likod, God's perspective matters. So ayan. So dito, nakita ni Gideon na, kumbaga, nakikita ni Gideon yung sarili niya as a weak person, di ba? Pero si Lord nakikita niya si Gideon as a mighty warrior, di ba? So ayan, na ganun din sa atin na minsan may nagda-doubt man tayo, minsan is tingin natin sa sarili is ganun. Hampas lupa ba yan? Ay, sorry. So, di ba? So, pero ang tingin ni Lord sa atin is mighty warrior dahil may purpose tayo, may potential tayo. So, ayan, na yun nga, parang pagsuot lang yan ng special glasses o yung salamin para maintindihan natin, maintindihan natin yung mga sitwasyon na dumadating sa ating buhay. So, ayan. Next naman is stepping out of your comfort zone. Pakisabi ulit sa harapan nyo, stepping out from your comfort zone. Comfort zone. So ayan, di ba? Na si Gideon is a regular person na nakita natin yung transformation na nangyari sa kanya. Di ba? Noon is wala siyang confidence sa kanyang sarili. Isa siyang timid shepherd. Kaya shy type siya. Kung ngayon sa panahon natin is, anong tawag doon? Anong tawag doon sa mga shy type na person? Alam nyo ba? Di ko din alam eh. Joke lang. Pero ayun. Kahit ganun yung nangyari is ginamit pa rin siya ni Lord, di ba? Para pamunuan yung Israelites men niya. So, ayan, na may plano si Lord sa buhay natin, sa bawat isa sa atin, di ba? Ang kailangan lang nating gawin is mag-obey at i-entrust sa Kanya lahat. So, ayan, na kahit man sa una is scary or hindi uncomfortable na gawin natin yung, di ba, pag nag-step out tayo sa comfort zone natin is hindi tayo mapakali o kaya na uncomfortable tayo, di ba? Kaya sa mga new things na ginagawa natin, pag-explore natin mga bagay-bagay is hindi tayo komportable minsan, di ba? So, ayun. So, kahit na ganun is dapat is magkaroon pa rin tayo ng confidence para harapin yung mga doubts natin. Kasi dito tayo matututo, di ba? Dito tayo mag-grow at saka dito din tayo, dito natin mahahanap yung mga, or discover yung mga talents natin. So, ayan. So, at last, strength in weakness. So, pakisabi ulit sa katabi, strength in weakness. So, ayan. Na kahit ganun, di ba, yung nangyari kay Gideon, the small amount ng kanyang army is nanalo pa rin sila laban sa mga Midianite na kalaban nila, di ba? So, ayan, na tinutukoy dito na hindi lang base sa numbers or gaano kayo kadami, gaano kayo kagaling, mananalo na kayo. Pero ang kailangan nating gawin is entrust natin. Kaya mag-obey tayo sa unusual na plans ni Lord para sa atin. Amen ba? So ayan. Na dapat is mag-rely tayo sa strength ni Lord, di ba? Na minsan dapat tayong kabataan is isipin natin na yung mga weaknesses natin is pwede din nating gawing strength, di ba? Basta pag nag-rely tayo sa power ni Lord sa ating buhay. So, ayan, na dapat may courage tayo para yun nga gawin yung mga bagay-bagay. Di ba? Kahit hindi man natin or iniisip natin na hindi natin kaya or hindi tayo magaling, ganun. We're not strong enough para gawin yung mga bagay na yun is dapat meron pa rin yung turod.
Pastor Ben. So, yan yung courage sa atin. So, yan. At dapat ma-overcome natin yung mga doubts natin. Diba? Bawat isa sa atin is may kanya-kanyang doubts na nararanasan. So, ayan na dapat, yun nga sinabi ko na dapat kung paano natin malalabanan yung doubts natin is una is embrace your identity. So, ayan, God's perspective matters, stepping out of your comfort zone, and strength in weakness. So, ayan, huwag niyong kakalimutan yung assignment niyo pala na binigay ko. Kaya sa next ignition, tatanungin ko ulit yan. So, ayan, I hope na may natutunan kayo at ipapasa ko na sa next. Ayan, amen. Ayan, actually si Calvin, prepare niya yung word. And then, chinachat ko siya kahapon, kinakamusta ka, uy, kumusta na yung word mo, nakaprepare ka na ba? Actually, masakit yung ulo niya, so nilalagnat siya, pero mabuti pa rin kasi nandito siya. Ayan, and then, naintindihan niyo ba yung sinabi niya kanina? Ayan, so ulitin natin. Alam niyo po si Gideon is hindi naman siya galing sa mayamang pamilya or sa kilalang pamilya. Galing siya sa pinakamaliit, parang gano'n, sa hindi masyadong kilalang pamilya. And then alam niyo po, yung bawat isa sa inyo is parang Gideon lang. Di ba? Walang tiwala. Walang tiwala. Baka sinasabi ko wala kayong tiwala sa sarili niya, pero meron pala. Di ba? Meron yung mga oras na tayo mismo is wala tayong tiwala sa sarili natin. Di ba? Pero alam niyo po, meron pong Gideon sa inyo. Pag sinabi po natin merong Gideon, is may nakatagong hindi niyo pa alam. Hindi niyo pa alam, pero may something sa inyo na sa tingin yung hindi niyo kayang gawin, pero kaya niyong gawin. Di ba? Alam niyo po, nung sabi ni Lord kay Gideon na marami siyang sinabi, si Gideon naman is ang dami ring doubts. Anong Tagalog ng doubts? Pag-aalinlangan. Daming pag-aalinlangan sa sarili niya, yung mga ganong bagay. And ang dami niya, umulit-ulit siya ng signs na hiningi sa Panginoon. Pero tignan nyo, at the end of the day, at the end of yung pangyayari is nanalo sila. Di ba? Isa sa atin, or lahat tayo is meron tayong tinatagong hindi natin alam talaga na, shucks, kaya ko ba yan? Hindi ata yung mga ganong bagay. Pero meron at meron. Alam nyo ba kung bakit 300 lang yung pinili ni Lord na isi-send na army na lalaban? Kasi pag marami, actually nung una is nasa 20,000 plus, ganun, is, diba pag minsan, pag marami tayo, shucks, kaya na natin to, ganun. Parang kayang-kaya na natin to, marami tayo ganun. Pero alam nyo, yung ginawa ni Lord is binawasan niya. Ginawa niyang 300. Kasi gusto ni Lord na pag nanalo sila is yung pupurihin nila is yung Panginoon. Kasi minsan sa atin, pag marami tayo is, shucks, ginawa natin yun. Dahil sa atin yun, dahil sa teamwork natin yun. Di ba? Minsan ganun. Pero yun yung gusto niyang matutunan natin na si Lord yung pupurihin. Alam niyo ba kung ilang tao o yung kalaban ng 300 men na yun is 135,000. And then 300 lang yung nilaban nila. And then tignan nyo, is nanalo sila. Di ba? Yung may mga plano si Lord sa atin na hindi natin maintindihan, bakit ko to ginagawa? Yung mga ganun, bakit ko to ginagawa? Ba't ako nagmamakahirap ngayon yung mga ganung bagay? Pero hindi natin alam, hinahanda niya tayo sa malaking pangyayari. Di ba? Minsan kasi, pag pinakita na ni Lord yung mangyayari na, eto, i-prepare mo to, and then papakita niya yung result na mananalo kayo, baka pag makita mo yung process ng paghihirap is, Lord, ibang tao na lang. Di ba? Back out na lang ako, Lord. Kaya naman siguro ni Jael yung mga ganong bagay. Pero yung mga process na yun is, tignan nyo, is hindi naman ni-reveal ni Lord. Pero during that process is tumuloy pa rin sila and then nakita nyo yung nangyari. Nanalo sila. Di ba? Ayan. And then, ngayon, ganito gagawin natin. Yung groups, yung tables. Ayan. So, may kinausap akong Fasi kanina, di ba?
So, ganito mangyayari. So, sa tables ninyo is mag-uusap tayo. So, eto yung question na tatanungin, sasagutin nyo sa bawat isa. Kailan yung last time na nag-doubt ka sa sarili mo, nag-alinlangan ka sa sarili mo, pero nung ginawa mo, is kaya mo pala? Gets ba? Ulitin nyo nga. Ayan. So, kailan yung last time na nag-alinlangan ka sa sarili mo na hindi mo kaya, pero nung ginawa mo is, uy, kaya ko pala. Uy, akala ko hindi ko kaya, pero kaya mo pala. Mga ganong time. I want you to share dyan sa circles ninyo, dyan sa tables ninyo. I-share nyo, when was the last time na nag-alinlangan ka sa sarili mo pero kaya mo pala? Ayan. So yung mga fussy, can you distribute? Ayan. Ate Bloss, are you there? Wala. Si Ate Glidal. Fussy man siya eh.
Last 2 minutes and pray each other.
Ayan, so I hope tapos na po tayo lahat. At may ibibigay po ang mga FASI po natin na mga papers. At may gagawin po tayong isang activity dahil buwan nga ng wika, tatapusin natin rin to sa baybayin. Ayan. Alam niyo ba yung baybayin? Wow. Ako hindi pa eh. Ayan. So, may bibigay yung mga FASI na isusulat nyo yung pangalan nyo dun sa isang paper gamit yung baybayin. Okay? So, ayan. Basta may bibigay na kopya na lang sa inyo. So, wait na lang po natin. Okay, kung hindi nyo makita sa paper, meron po tayong naka-flash sa screen. Ayan. So, meron po tayong 5 minutes para tapusin po yan. Thank you. So, ayan, just to give you the story behind that activity. So, sino ulit yung main character natin kanina? Yes, that's right. Gideon. And just like Gideon, siya po ay tinuringan nating Maharlika. So, sino nakakaalam dito ng meaning ng Maharlika? So, Maharlika is a noble warrior. And right now, you will be like, gusto namin na lalabas kayo na that you are like Gideon. So, we want you to write your names dyan sa baybayin. Ganyan. We have 3 minutes left. Ayan, extra challenge. Pabilisan po tayo magsulat. Kaya po tulungan nyo yung mga kasama nyo kasi po kung sino po yung pinaka-kompleto ang name sa kanilang table.
We have 1 minute on the clock. $40, finish or not finish. Tutuloy natin yan mamaya pag hindi pa tapos. 30 seconds. Bilis ng timer. Ten seconds. Okay, finish or not finish. Okay, stop na muna. As we proceed to our next activity, may I call Ate Shalaira? Okay, so sa first group, ilang pangalan yung nasulat nyo? 4. Dito naman, 1. Nagsusulat pa. And dito? Wow, kompleto. Tas 4. So, harap muna tayo dito. And ito, don't worry, bibigyan namin siguro sa snack time habang nagsusulat kayo ay bibigyan namin kayo ng chance na matapos yun. So, let's proceed to our next activity. Not activity, pero may gagawin tayo. So, ito yung tinatawag nilang offering. It's offering time. So, just to give you some information, or ano po ba yung offering? So, offering is God's principle. So, pag sinabi kasi nating principle, for example, dito sa earth, meron tayong principle. Anong principle ito na pag hinulog ko, ganito ang mangyayari? Anong principle? Narinig ko yung sagot. Principle of letter G. Gravity. So, yung principle ng gravity, kung hinulog ko dito sa place na to, mahuhulog. At kahit saan ako pumunta, pag hinulog ko tong tape na to, mahuhulog pa rin. Try ba natin? Jason, tayo ka. Tingnan natin kung totoo yung principle ng gravity na pag may hinulog ka daw, babagsak. Phone mo ba yon? Subukan natin. Naniniwala ka ba sa gravity? Sige, ihulog mo, Char. Or anything, may gamit ba dyan na pwedeng Oh, sige. Okay, so, totoo yun. Kahit pumunta ka sa ibang bansa, yung principle of gravity, mangyayari at mangyayari. So, same is true with offering. So, God's command is for you to offer what is best. So, it's not about how big yung amount, but what's in your heart. Ano yung best na ibibigay mo sa King. So, right now, let's pray po. So, can you hawakan nyo po yung mga ibibigay nyo. Yan. So, ayan, nahawakan nyo ba? So, the principle of offering, hindi lang siya basta-basta sinabi ni Lord na gawin mo na wala daw siyang kapalit. And when you obey, pag nag-obey tayo sa parents natin, di ba, sometimes we receive rewards. And so is with God. So, hawakan natin, pakitaas. So, do you believe in the principle of offering? Yes. So, let's stand up and let's pray. So, ayan. So, Heavenly Father, we thank you for this day that you have given to us, Lord. And ngayon po yung mga hawak po namin na seed po namin, I pray that kayo po ang mag-bless nito and yung hawak po namin will multiply, Lord, and we pray for your protection sa aming finances, and Lord, we pray that you would open more opportunities po for us, lalo na po sa aming mga students.
We pray that you will bless us and even our families. In Jesus' name we pray. Amen. So, pwede na po nating ipunta dito. Wala na po bang habol? Sige. Okay na? Ayan, so thank you sa pagpunta nyo dito. At I hope na sana sa next ignition natin is marami pa tayong ma-invite. Ayan. So as we end our ignition, wait lang, mamaya nyo na gawin yan. Talagang nakakonsentrate kaya. So pwede bang lahat tayo ay tumayo as we close this? Ayan. So mamaya magpi-picture taking rin po tayo, Purcell. Ayan. So let's pray. Heavenly Father, Lord, thank you for this day that gave us. Maraming salamat po sa buhay na binigay nyo upang makapunta po kami dito ng safe and sound. And Lord, I want to pray sa mga nakapunta po ngayon na they will go home safe and sound of our God. Sa mga hindi pa po nakapunta, pupunta po sila at may invite po sila ng kanilang mga kasama. At maraming salamat po. And Lord, I want to pray for these snacks na madidistribute mamaya, na mabibigay sa amin ng nourishment and strength. In this we ask in Jesus' name I pray. Amen. Ayan. So, picture taking po tayo ngayon. As a group. Ayan. Purcell. Sino pong mauna? Ay, whole pala. Sorry. Lahat. Ayan. So, lahat po pumunta po dito sa harap para sa ating picture taking. Ayan. Sige, pwede na tayo dito tayo sa lahat sa harap. Okay, come on. Let's go. Sige, pwede yung mga pwede pa sa likod. Oh, yung mga maliliit, pwede sa harap. Sakto ba? Kita ba yung iba dyan sa likod? Pwede pa dito. Ayun talaga. Anong sasabihin? Ano sasabihin natin? Kami ay dugong Maharlika? Mahal kita. Yung title daw? Kami ay Maharlika. Yun daw yung sisigaw natin. Sige. 3, 2, 1. Kami ay Maharlika! Woo! Purcell po na magpipicture. Umpisan po natin.